talagang mga malalaking artista ang ating mga nakakasama sa mga ano. Ikaw ba ang aking guest? Wait, Ate P, nag-spills ako. Ay, Nels. Nag-spills ako for updated. No, I'm not hindi, kidding. hindi ko kaya to act the way you're acting, Nels. No, 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 no. Nag-spills ako for updated. Paano? Talaga ha? Wait, ako ba guest mo? Ikaw guest ko. Hin- Nag-guest na no, ako sa'yo eh. hindi. Yung staff mo Sabi mo you're having dinner with your friends. That's why nga I'm going na after this. I'm Uy, having I'm so dinner with my excited lesbian that ikaw yung friends. guest namin. No, I'm not Surprise! guesting. Ako na yung magsasabi. Kahit hindi ikaw mag-guest, ako na magsasabi na ikaw ang guest. Hi, Nels! I'm so happy! Ay, nako. Sorry ha, Audrey, nalate I'm ako. sorry Hindi ko talaga ma-prank si Ate P. I was In about to say fairness, it's a napaisip prank. ako ha. Medyo Natakot ka napaisip ba? ako doon. Oo, konti, slight. Kasi sabi ko, wait, Oo. totoo ba to? Pero sabi mo magdi-dinner ka with your friends eh. Yeah, and I don't lie to you. You know that. Nels, how are you? Thank you for the surprise. Finally, ang tagal ko tong hinintay. Surprise, hindi ka nga na-surprise. Nakakainis. Na-surprise kaya ako. First of all, Nelson, like I said kanina, thank you so much for surprising us today. What an honor. Such a huge honor. Parang matagal ka na naming inaawitan na mag-guest dito. Ngayon ka Naku, palang nag-guest. Ako naghihintay lang ako. Sabi ko nga, basta si Pia Arcangel, go ako. Totoo ba yan? Ano ka ba? Hello? Sa dami na pinag-uusapan natin off-cam. Oh, pero halos sabay rin tayo nag-umpisa sa GMA, di ba? But ikaw, nung una kang pumasok sa GMA, not yet as reporter, dahil hindi ka No. agad sa news, galing kang entertainment talaga. So, ikaw talaga ang tunay na showbiz authority, di ba? Kwento mo Hindi naman sa naman. amin, Nels, paano ka nag-umpisa? How many years ka na ba sa GMA? 22 years? Wow, 22 years. Wala, Kaya wala, hindi mo wala na sa matitinay, Ate itsura. P. Hindi mo na matitinay. Ikaw din. Kasi halos sabay tayong simula. Oo nga, parang sabay na sabay nga. Kung 22 years, sabay na sabay nga tayo. Oo. Actually, hindi ko maano, it's a hard habit to break. Mas matanda ako kay Pia, pero Ate P ang tawag ko sa kanya ever since. Kasi talagang lahat ng taga-newsroom ang tawag sa kanya Ate P. That's Because right. because Archangel. Archangel. Yes, because of Oo, yun. Archangel. Actually, dati medyo, nagre-resist pa ako ng konti. Kung mas matanda sa akin, sinasabi ko, uy, wag naman ate. Eh ngayon wala, hindi, tanggap ko na. Oo, wag yung tita. Wag lang, tita. Oh, you Paano know ako all my nagsimula? secrets, Wait. Nelson. Kwento mo na, dali. Kwento mo na. Galing ako sa ABS-CBN. Tinanggal ako doon sa show ko dati. Kasi for the lack of a better term, hindi raw ako marunong magsulat. I don't write down the way. Ouch talaga, as in. Natatandaan ko pa yung yung EP namin dati. Kinausap ako. Sabi niya, sorry Nelson, I don't think showbiz is for you. Sabi niya talaga. Ang concern ko noon, wala akong trabaho. Nag-apply ako ng GMA. Nung time na yon, buti na lang hiring. Naging segment producer ako ni Love Anuver, ni TJ Manotok, at ni Atom Araulio. As in, talaga? college student pa lang nun si Atom. Parang 2 or 3 times a week nagkikita kami nun kasi ako yung segment producer niya. Tapos sinahati ko yung oras ko nun kasi si Love nga, meron siyang special segment, tapos meron siyang, si TJ Manotok, merong isa pang, yung mga featured segment, tapos si Atom nga. Tapos, ang ano ko talaga, ang orientation ko talaga pagdating sa ganyan, showbiz. Kasi 'di ba doon sa kabila, showbiz yung ginagawa ko, showbiz yung sinusulat ko. Nag-apply ako sa Star Talk. Natanggap ako agad-agad. Tapos yung time As na yun, segment producer. as a segment producer. So, I'm doing Star Talk, news, and then meron pa nung time na yon yung show na 30 days. Yung parang Yung parang Big Brother, ganon. Oo, Nung nakahouse yes, sila sa oo. bahay, sa isang bahay. And then I'm also doing Starstruck. Ang yaman ko kaya noon, dami-dami kong show. Wow! Pati Starstruck, nag-segment producer ka sa Starstruck? Yung pilot na ng pilot season ng Starstruck, yung sila Jeneline, segment producer ako noon. So, nung time din, sobra kong enjoy eh. Siyempre, bagets pa ako noon, di ba? Parang, kaya ko pa, kahit maraming kaya ko pang I remember, may showbiz reporter kasi noon eh. Si Lars Santiago, and then there's another showbiz reporter. Tapos, nag-a-anchor si Pia Guanyo.
Nawala yung isang showbiz reporter, so si Kuya Lar na lang. Sabi sa akin nung EP natin, si Tonyo Magsumbol, mag-showbiz ka kasi walang magko-cover ng showbiz. So, sige, I mean, kilala ko naman yung mga taga-showbiz, ganyan. So, madali lang naman mag-interview. Ang ginagawa nun, nagko-cover ako, vino-voice ni Kuya Lar, or ni Pia. So, ganon. Okay na ako doon. Until one time, nagkasakit si Pia, gawaan nyo, si Kuya Lar ay nasa States. So, ang sabi sa akin ni Tonyo, i-voice over mo to. Wala akong choice. So sabi ko, boss, pag binoise over ko yan, para na akong reporter. To tell you honestly, Ate P, ayokong maging reporter. Bakit? Kasi mawawala lahat ng racket ko. Kasi Ilan kailangan yung mag-focus shows ka sa ko, diba? pagko-cover. Oo, Kaya doon sa oo. second season ng Starstruck, hindi na ako kasama. Tapos, pinadrop na sa akin yung Star Talk, tapos and all the other shows. Kasi sinabi sa akin ni Tonyo, you have to make a choice. Gagawin kitang reporter. Sabi ko talaga, ayoko. Ayoko. Reluctant ako na, ayoko. At saka hindi ko kaya kung kaya ko ba magganyan, ganon. Ito hindi ko masyado nakukwento to eh. Di ba yung writing for Star Talk? Yung Star Talk, kalaban to nung show na pinanggalingan ko sa ABS. So alam na namin kung anong show yun. Oo. Nung time na yun, syempre, di ba, sinabihan ako na I don't write like they do. Ganon. So parang hindi raw ako marunong magsulat. Sa Star Talk, no less than the late Floyd Quintos yung nagsasabi sa akin na fresh yung pagsusulat mo. Ang ganda. Ganon. So ako nagsusulat. Until one time, last episode na nung show na yun. nung show na yon. Ang title ko, I cannot forget it. Belat. Oh my God! I swear. I mean, I can be the worst person. I'm totally very unkind person. But yeah, yun ang ginawa ko talagang title, Belat. I'm curious, Nelson, dahil maliit ang mundo ng showbiz, hanggang ngayon nakikita mo pa rin ba yung mga nakatrabaho mo noon? Oo. As in, actually, wala naman ako talagang problema sa kanila. Lahat sila, naging kaibigan ko. Hindi naman, kasi di ba, hindi naman talaga totoo yung network war. Meron tayong mga kaibigan talaga sa kabila na yung never, kahit na magkalaban yung show nyo, hindi inaapektuhan. Hindi naapektuhan yung friendship nyo. And ang dami-dami kong kaibigan doon sa kabila hanggang ngayon. Okay. So ngayon, para kumbaga naka-move on ka na. Kasi syempre, alam na namin lahat na ang galing mo magsulat, ang galing mong reporter, at ikaw ang tunay na showbiz authority. Pag galing kay Nelson, alam mong totoo yun. Legit, di ba? Yang sinasabi na yun na showbiz authority, hanggang ngayon talaga, hindi ko pa rin talaga yan gets. Hindi ko talaga yan gets. Sabihin mo na yan, si Nelson, false humility, chenes. Pero talagang, hindi ko talaga gets. Kasi parang, sino ba talaga yung showbiz authority? Di ba parang may alam ako na hindi alam nung iba and vice versa. So, kung hindi ko alam lahat, it doesn't make me an authority. Kasi everyday, tumatawag pa rin ako doon sa yung mga colleagues natin na parang, uy, ano nangyari sa ganon? Uy, ganon ba yung Nagpapalitan pa rin kami ng mga kuro-kuro. In a way, siguro sa point of view ng mga nakakarinig ng news, na parang, si Nelson, siya yung nauna, or pag sinabi niya, totoo. Kasi tayo naman talaga sa GMA Integrated News, di ba? Hindi naman talaga natin sasabihin pag hindi totoo. In fact, nauunahan tayo ng iba kasi iniintay pa natin yung validation nung tao mismo bago natin sabihin. So, yun. Pero alam mo, kasi ito totoo ha. Alam mo naman, mami ko ang iyong biggest fan. I love your mom. I swear. I love your mom. Just so everybody listening and watching will know, as in yung mom ko nagre-request siya, hindi siya masyadong nasa Starstruck lagi, pero as in ang request niya talaga sa akin is, I would like to meet Nelson Canlas. Can I have dinner with Nelson Canlas? Hindi man lang picture, dinner talaga with Nelson Canlas na buong buo. So on my way home, tinatanong niya sa akin, how's Nelson? Please say hi to Nelson for me. Ano bang latest? Tapos sabi ko, hindi ko alam eh. Tapos sabi niya, please ask Nelson, anong latest? Kasi sa'yo lang siya maniniwala. Diba? Kaya ikaw ang showbiz authority. Thank you. Pero ang feeling ko rin kasi, marami-rami pa rin akong kakaining bigas para maging showbiz authority talaga. But I think in time,
'di ba? We'll get there. Yung I think Nels, yung pagiging showbiz authority, nagagaling rin yun kasi sa tiwala ng mga tao. And when I say yung tiwala ng mga tao sa'yo, hindi lang tiwala ng viewers, pero tiwala pati ng mga artista na ini-interview mo, di ba? Kasi importante yun eh. Kasi that's why may mga artista, sa'yo lang sila magpapa-interview. Pag may issue, di ba, mamimili sila, sabihin nila, hindi, gusto ko magpa-interview kay Nelson. Kailangan kay Nelson ka last. How would you describe, Nelson, yung relationship mo with yung ating mga artists, the showbiz personalities that you interview? Kasi it's very difficult na parang you have to be friends with them, but the minute you interview them, there has to be a certain line na parang ako yung interviewer, ikaw pa rin ang interviewee. Lalo na pag may controversial na issue. Alam mo, Ate P, ako, I do not treat yung mga artista any different from how I treat my friends. Like, in the truest sense, parang ikaw, 'di ba? Parang once ma-build ko yung trust mo, mahirap na yung you know how fragile trust is, 'di ba? Like mahirap nang mabasag yun, malamatan kasi talagang forever na yun, ang feeling ko forever na hindi magta-trust yung tao sa iyo. Parang ganyan. Halimbawa, may mga issue, 'di ba? So ako, parati ako naghihintay sa kaibigan. Like parang example, ikaw, meron kang sinabi sa akin na sikreto. Ngayon, tatanungin kita, Ate P, okay lang ba sabihin ko to? Or okay lang makwento ko kay ganito? So may ganong na parang, I believe kasi ang mga artista, syempre, ito, paulit-ulit ko sinasabi, showbiz is show business. So when you say business, may mga strategies ang mga artista. Minsan gusto nilang ilabas because it's going to benefit them. Minsan ayaw nilang ilabas kasi makakasira sa kanila or probably in the future ko nalang ilalabas, parang ganyan, para spacing ba. So ako, I respect that. I respect I know kasi may boundaries eh. I know yung saan lang ako tatapak or saan ako hindi pwedeng magsalita. I think na-develop ko over the years, yung sensitivity na hindi ka pwedeng tanong lang ng tanong. Hindi ka pwedeng alam mong, yung parang di ba may nuances ang mga tao na parang uncomfortable na siya, medyo may, alam mo I read body languages eh. Like parang yung paghabang ini-interview mo, yung nagkakamot na or ang feeling ko talaga, ayaw niya nung tinatanong ko. Medyo bubuelo ko. Or medyo sasabihin ko, alimbawa, Marian, sorry naitanong ko pero okay lang ba tuloy natin? May ganon ako. And I know for a fact na na-appreciate yun ng maraming artista. Kasi alam nila na nire-respeto ko yung nararamdaman nila. And yun ang gusto kong parating ingatan. So among all the people that you have interviewed, kasi pati mga international celebrities na interview mo na, di ba, Nels? Sino yung mga pinaka-memorable? Kaya mo ba to pick just one? Or kahit maybe two? Memorable in what way? Kasi I try not to fanboy. Yes. I was gonna ask you about that kasi syempre all the biggest stars, di ba? Hindi ka ba nasa starstruck? Nakaka-starstruck talaga lalo na yung mga international. Lalo na yung mga stars na hindi mo nakikita parati. Nakakaano talaga. Pero, parati akong may mental note pag upo ko na hindi ako fanboy. Kasi talaga naapektuhan yung pagtatanong ko. Hindi ko alam kung na-starstruck ba ako dahil siya si Superman, si Henry Cavill, or sobrang pogi niya. Baka both. Or tapos grabing British accent niya, ang sexy. Ay, iba kasi pag British accent, no? Oo, tapos pag upo niya talagang hank, ganyan. Tapos parang Malapad. bawal siyang lapitan, bawal ganyan. One-on-one, 'di ba? So ako syempre pa-cool, ganyan. Alam ko na pag kailangan kong, kasi parati akong mayabang ako parati akong drop script. Pagdating sa mga questions, parati akong ayaw akong nakikitang tumitingin ako sa cue cards. Yung time na yun talaga naggawa ako ng cue cards. Naggawa talaga ako ng sa notes ko kasi talaga hindi ko alam kung mako-contain ko. Yun yung first time ever na nag-stick to script ka na. Pero na-enjoy mo rin ba yung interviewing international celebrities? Kasi syempre iba yung relationship mo dun sa local celebrities. May friendship na rin talaga kayo as opposed to yung international celebrities. Kasi di ba, halimbawa when you covered sa Sydney yung Bridgerton, di ba you covered yung stars of Bridgerton,
What's Yes. it like? I mean, di ba we always see, and we always think, wow, it's such a fun job. Like, kumari kami mga reporters, parang, ang saya siguro ng showbiz, no? Diba? Di ba, kasi syempre, pag hindi mo nakasanay yung beat, you'll think na parang, oh, that's fun to do. Pero what's it really like? Ito lang masasabi ko, yung nakikita nila na mga junket na ina-attendan abroad, nakakapagod siya. Because like parang naka-house kayo for 3 days, pero yung 3 days na yun, meron kayong activity from morning hanggang gabi. Kumbaga yung sulit na sulit yung oras nyo. Kasi di ba, konting oras lang yung kasama nyo yung mga celebrities eh. Pero yung mga ano yun, nakahati talaga yung mga ano. It's enjoyable in a way, pero nakakapagod siya. Nakakapagod siyang gawin. Tapos yung mga international stars, akala natin suplado sila. Pero sila yung parang yung excited silang makita ka. Paparamdam nila sa iyo na ganon. Yun nga lang, may mga international stars na bawal lapitan, bawal kamayan, lalo na nung pandemic, maraming mga restrictions, lalo na yung mga Korean superstars. Bawal talaga, madaming bawal. Pero may enjoy mo yun kung fan ka. Sa dinami-dami ng mga interviews mo, what's your favorite? Do you have a particular interview na favorite? Or parang meron ka pa bang mga naging shocking interview na habang nasa interview ka, hindi mo akalain na sasabihin ng interviewee mo yun? Ito, parating, pag tinatanong sa akin yan, parang top of the line ko parating ini-interview yung mga matatalinong artista. Yung mga artista na, yung mag-e-effort ka, yung parang pag ano yung sagutin niya, babatuin mo ng next question. Maraming ganyan maraming artista na hindi mo kayang lokohin or na hindi mo kayang yung Mga generic question lang. Oo, mga generic questions or hindi mo kaya na yung lie low ka lang doon sa pagtatanong. Kasi alam mong they're also nasa A game nila. So ikaw magpapa A game ka rin. So yun yung mga gustong-gusto kong artista na tinatanong kasi doon ako nagugulat parate. At saka parang achievement sa akin yung merong akong hindi gustong tanungin or biglang sila yung magsasabi because of another question na nag-lead sa ganon. So yun yung gustong-gusto ko and most of the time nagva-viral yun. Kasi gustong-gusto I'm sure ng mga fans, 'di ba, na nag-expose yung nila, yung idol nila. Meron ka bang parang go-to na icebreaker kapag mag-i-interview ka sa isang artista? Parang panimulang tanong? Parang ang tingin ko diyan, parang ang analogy ko diyan is yung parang pag morning, 'di ba, yung you try to wake your system with cold water. Parating yung first question ko, parating diretso agad. Kasi yung artista, nagkakaroon siya ng concept sa utak niya na parang, Nelson means business. Parang gano'n. Ayoko yung kamusta ka na. Diretso na kagad tayo. Doon sa pinunta natin dito, alam naman natin kung ba tayo nag-i-interviewhan Straight to the point. Oo, wala nang Straight to the paligoy-ligoy point. pa. At saka yung parati, okay. most of the time, yung pag straight to the point ka, manganganak yun for sure. Pero meron bang mga questions na parang for you, never mong itatanong sa isang artista? Ako mahirap niyan. So far sa akin, napakiusapan na akong wag tanungin yung mga bagay-bagay. And most of the time I respect it. Sometimes I haggle. Pwede bang tanungin ko in another manner or pwede bang ikutan ko yung kasi it's already out. Most of the time, naitatanong ko talaga. And na pumapayag din naman sila. Pero meron talaga yung mga wag yan. Kasi delikado. Yung mga ganon. Pero kung ako yung tatanungin, yung meron ka bang mga hindi maitatanong? Fair game, di ba? Syempre fair game yan. Oo. Kaya nga doon sa podcast ko, takot na takot ako eh. Kasi lahat ng mga nag-guest ko, kasi 'di ba doon sa last part nung podcast, yung I turn the tables around. Oo. Yes. Ikaw They naman ask you magtatanong sa akin. questions. Oo, Oo. so parang wala na akong choice kung hindi sige nga, sagutin ko to. Oo nga. Actually, mahirap yung part na yun nung nag-guest ako sa iyo. Ang hirap nung part na yun. Naniniwala ako na parang parate, lalo na on TV, lalo na on print, lalo na yung online, lalo na pag ikaw yung nagsasabi, sabihin mo na yung totoo. Kasi it will catch up on you sooner or later. Na parang, di ba, pag sinabi mong black to, tapos, di ba, white naman, lalabas ka lang sinungaling.
'di ba? Oo Sabihin mo nga. na. Oo. Imagine that, Nel. So, more than 20 years na that you've been doing this and we've really seen how you've grown in your profession, in your field. Kaya ka nga isa sa pinakarespetado sa industriya and not just by the viewers, like I said kanina, but even by the interviewees themselves. Pero ito ba, Nelson, ang pinangarap mo from the beginning? I mean, bata ka pa lang, gusto mo na maging specifically showbiz reporter or kahit gusto mo mag-television, ganyan? Stay updated with Nelson Canlas, Nabasted ka na ba? No? Oh, ako with confidence ha. the online source for anything showbiz. Teka muna, Ray ha. Meron akong sorpresa sa iyo. Hello? Oh, ay! The latest celebrity news bago pa kumalat para sa ating mga updaters. 7 months mo kinim-kim ito. Bakit ngayon mo lang nailabas? Aga kong biyak. Pakitanong po kung anong reason ng breakup ni Carla. Wow, talagang diretso ha. Ipagpatuloy mo yung prinsipyo na sa gagawin mo, huwag kang manakit, be fair, and be grateful. Updated with Nelson Canlas. Imagine that, Nel. So, more than 20 years na that you've been doing this and we've really seen how you've grown in your profession, in your field. Kaya ka nga isa sa pinakarespetado sa industriya and not just by the viewers, like I said kanina, but even by the interviewees themselves. Pero ito ba, Nelson, ang pinangarap mo from the beginning? I mean, bata ka pa lang, gusto mo na maging specifically showbiz reporter or kahit gusto mo mag-television, ganyan? Basta gusto ko lang mag-television. Ito totoo to ah. Gusto kong maging, kasi pinapanood ko noon ng mga sila Tita Mel, ganyan. Gusto kong maging news anchor. Yung nagbabasa ng hard news. Gusto mo mag-hard news. Gusto ko Okay. ganon. Pero, nung time din na yon, nung mga teenager ako, nahilig akong manood talaga ng mga showbiz, na mga showbiz talk shows. Tapos yung mga showbiz magazines, talagang almost every day, meron akong binibili. Talagang ako talaga, yung parang obsessed ako sa showbiz nung time na yon. And sabi ko sa nanay ko nung magka-college ako, tinanong ako ng nanay ko, ano ba gusto mong i-take? Sabi ko, gusto ko sanang broadcasting. Sabi niya, naku, wag ka nang mag-join. Unang-una, wala naman tayong kilala sa mga TV, ganyan. So, paano ka pa? Mag-business ka na lang, business management, ganyan. Tsaka wag ka mag-join, maraming bakla dyan. Well, ma'am, sorry. So iba pa yung panahon nun. Oo, misconception yun ng mga ng mga magulang eh. So ano naging course mo? Business management. Business management talaga. Yes. Okay. Kaya marunong akong mag-broadsheet, marunong akong And after that, ang dami ko pang kinuha na course on computers. Kaya I know how to program. Kaya pala ikaw ay isa ring negosyante. Well, Kwento mo I naman sa try. amin yun. Speaking of, 'di ba? 'Di ba you have your own coffee A coffee stall, a coffee shop, 'di ba? coffee shop. Yeah. Yes, coffee shop. Hindi, kasi yung coffee shop na yan, well, I'm married to a chef kasi, well, you know, you love my Of husband. course, I love Chef Miggy. Chef Miggy, oo. And he owns, I think, the only Mindanaoan restaurant in Luzon. Tapos, passion niya talaga yun na inadalin yung mga, ng Mindanao dito. Tapos sabi niya sa akin lang, one day, meron akong corner dito sa Gateway 2 Mall. Kasi meron siyang doon meron siyang restaurant doon. Meron akong corner, imbis na lagyan ko ng mga upuan, lagyan mo na lang ng stall ng Mindanaoan coffee, Sulu Coffee to be specific. Naisip ko, parang sige, try natin kung mag-work. So yun lang yung business ko na naging okay. Kasi in the And past, before, meron kang ibang mga pinasok. Ang dami. Yung nagtayo na ako ng French fries company, nagtayo na ako ng parlor, ng beauty salon. Kasi ang nanay ko pilitang pilit. Sabi ko sa kanya, ma, bading lang ako, hindi ako marunong mag-manage ng beauty salon. So, tsaka sabi ko, hello, masyadong stereotypical talaga yung business na bibigay mo sa akin, ha? So hindi nagtagal.
Hindi nagtagal kasi pag ano pala, pag hindi mo tinututukan yung business, may chance na lokohin ka ng mga tauhan mo. And that happened to me. So, imbes na, example, ang benta nila, ang sales nila for the day is 5,000. Ang de-declare lang nila sa'yo 500. Kasi ako, tiwala. Tiwala ako. At saka hindi naman ako marunong nung inventory na parang ilan na ba yung nabawas dun sa pangkulot? Ilan na ba nabawas dun sa pag ano? So kasi nga, I mean, may trabaho din kasi ako. So dumadaan lang ako pag hapon. Tatanungin ko sila, may benta na ba tayo? Sabi nila, wala pa sir eh. Tapos, paano ko nalaman? Nung sinara ko siya, yung isa dun sa mga tauhan ko na mabait, pumunta siya sa akin, tapos in-squill niya lahat, sir, hindi ko makaya ng sikmura ko. Tapos, alam mo, lahat daw ng shinare, yung, kasi pag sinishare nila, inipon niya yung, tapos nilagay niya sa isang envelope, sir, susoli ko sa inyo to. Wow naman. Ang bait ha. So Oo. kung hindi dahil doon, hindi mo pa malalaman, no? Oo. Tapos, yung isa dun sa mga nanloko sa akin, nakita ko kasi meron akong coverage na opening ng isang salon, tapos nakita ko siya doon. Tapos, inano niya ako, sir, yung parang, yung kinausap niya ako, sir, sana naman wag na makalabas yung nangyari. Sabi ko, ayoko naman sirain ang buhay mo, pero wag mo nang gawin yan. Kasi magandang start ito. It's a big lesson learned. Kaya ngayon, sabi ko, ayoko nang mag-business. Magtatrabaho na lang ako. Magtatrabaho ko 7 days a week. Yun na lang yung parang kita ko. Until yun na nga, yung husband ko, pinilit ako na magnegosyo. And siya talaga yung araw-araw, pumunta ka sa pumunta ka dito, tignan mo kung magkano yung tsaka tignan mo, baka kulang na sila ng cups, baka kulang na sila ng gano'n. So, yun, ginaguide So niya ako talagang sa gano'n. sa inyo niya talaga pinapamanage. Hindi talaga siya Oo. pupunta doon Ayaw para mag-siya. niya. Kailangan ikaw. Ayaw Oo. niya, kasi kailangan daw matuto ako. Gusto ko Disney princess lang ako eh. Lahat naman tayo, di ba? Di ba? Yun na nga yun ang pangarap Oo natin nga. eh. Oo nga. Baka si Chef Miggy na ang lucky charm mo pagdating sa negosyo. Sana nga. Kasi dahil sa kanya, alam mo, Miggy is like 15 years younger than me. Pero ang dami kong natutunan sa kanya in terms of, handling a business, in terms of yung mga decision making pagdating sa ganyan. Kasi minsan, lalo na pag nagnenegosyo ka, guided ka by your emotions, parate, na parang, hindi, wag na yan. Ay, mas maganda to. Siya yung mas sane sa aming dalawa, na parang, ito yung gawin mo, kasi malay mo, ganyan. So, may mga ganun siya. Ang cute nga. Actually, when I see the two of you together, parang you really balance each other out. Di ba? Oo, kasi ako yung maganda, siya yung hindi masyadong maganda. Joke lang. Ano ka ba? Mapapakinggan niya to. Oo nga. Alam mo, pag nasa kotse kami, kasi syempre, di ba, pinapakinggan ko yung podcast ko. Tapos automatic yun, hindi mag-teaser na nung surprise guest with Pia Arcangel. As in talagang, tulog siya, pero nagigising siya. Parang, tapos sabi niya, ganda ng boses ni Ate Pino. Wow. Ang lakas ko talaga. naman kay Miggy. Ang lakas mo talaga. Tapos, nung yung podcast ko, tulog siya all the time, ha? Quits lang tayo kasi si Mommy, di ba, fan na fan mo. At Hawak least ko ako naman ang malakas Mommy ako mo. kay Miggy. Oo. Pero hindi, it's really cute how you and Miggy balance each other out. Has it always been that way? How many years have you been married? We've been married for 5 years na. Wow, And 5 we've been together years. for 10 years. Okay. 10 years pa lang ba yun? Parang feeling ko longer than 10 years Hindi, na Ate P, iba magkakilala yun. na kayo. Iba yung mga... Tayo yung more than 10 years Oo, na. more than 10 years. Miggy and I were talking about it the other day. Sabi ko, grabe no? 10 years na pala tayo. Parang, yung parang biglang gumanon lang. Na parang ang bilis. Kasi nga time flies when you're having fun. Exactly. Aminin mo, mas bata ako. Ang itsura ko ngayon. Pabata ka ng pabata eh. I think nga. I think Miggy is my fountain of youth. Wow, fountain of youth, best business partner, motivator, di ba? Pero teka na, di ba sabi mo, 10 years together, 5 years married, because you got married 5 years ago in the US, di ba? In the US. Where in the US? Sa Wisconsin kami nagpakasal kasi yun yung pinakamalapit sa tirahan ng nanay ko in Illinois. Tapos yun din yung malapit dun sa
Kasi may mga kamag-anak siya doon eh. Yung mga close niyang kamag-anak ng mga pinsan, mga tito-tita niya. So yun yung pinakamalapit. So doon kami. And so they were all there doon sa Hindi ceremony. nga. Kasi nga, ang plano talaga namin, syempre, di ba gusto namin nandun lahat. Kaya lang, last minute, ang nanay ko parang ayaw umattend. Kasi nga, sabi niya, ayoko nung mga ganyan-ganyan. Ayoko nung mga hatid pa sa altar. Sabi ko, walang ganon, no? Hello, pupunta lang tayo sa Pero sabi ko, no. Sabi ko, wag na. Wag nang no, walang pilitan. Magkita na lang tayo after. Kasi pupunta lang naman kami sa court. Tapos yung ang invited lang naman namin talaga noon as witness, yung kapatid ko na babae na dalawa, yung bunso. Kasi mga kaututang dila ko yun. Game yun amin parating. Kahit ano yan, kuya, go. Ganon. So, sila lang yung invited. Ending, yung dalawang sister ko, hindi naka-attend. Because hindi sila napayagan sa work. Ang umattend, yung mom ko, yung brother ko, yung asawa niya, at saka yung time na yun, 5-year-old pa lang yung anak niya, kasama niya. So sabi ko, na-overwhelm ako kasi parang hindi ko ina-expect na a-attend sila. And ending, ang nanay ko pa yung taga-video nung ceremony. And it was so quiet. We didn't have the need to tell everyone. Although, you're one of the first na di ba? Nag-ano ako ng thread ng konting tao. Yes. Ito lang yung nakakaalam. And pag uwi namin, di ba, dito sa Pilipinas, nagkaroon lang kami ng reception. 28 people. Yes, I remember. Sabi ko nga, 10 years na kami ngayon, wala nang warranty. Di mo na pwedeng solid. Oo nga, no? Nag-expire na ang warranty. Nag-expire na yung warranty. Gino-joke ko nga yung mami niya na parang, wala nang warranty yan. Hindi ko na pwedeng solid. Lagpas-lagpas na sa expiry ng warranty. Pero your families are very accepting of each other. I mean, of Miggy's family of you and your family of Miggy. It's something that you're very open talking about. Was it something that you had difficulty talking about before, or it's always just been easy for you to talk about this? I'll be honest about it. It was very difficult. It took some time for me to yung muster the courage to say husband. Na parang syempre, di ba, Filipino setting eh. Like parang hindi mo anong magiging reaction ng kausap mo, anong magiging reaction or anong magiging reaction ng pamilya ko, pamilya ni Miggy. Siguro in time, parang nasanay na lang kami. Pero at first, it was very difficult kasi paano pa kayo? Oh, this is my partner. Oh, this is my you cannot even say boyfriend. Siyempre, takot ka to be judged. May ganun talaga. Ngayon, feeling ko hindi naman na. I think everybody knows already. Or kung hindi man, mas open na ang mga tao. Or kung hindi man sila open, wala na akong pakialam. May maturity na nakasama doon. Oo, parati namin pinag-uusapan. You know, in the times na may struggle tayo, hindi naman sila kasama. Ba't tayo mahihiya na sabihin na totoo naman. Was the fact that you're a media personality somehow a factor kung bakit hindi mo rin masabi agad right away? Kasi nga, di ba, parang hindi masyadong ginagamit yung term dito tapos sabihin nila, lumalabas siya sa TV, ganyan. Hindi, kasi mas takot ako dun sa yung conservative yung family ko. Siyempre, di ba, hindi mo naman pwedeng i-push lang na yung ram it to their throats na hindi, may asawa na ako, ganyan. Hindi naman pwede. Yung i-consider mo pa rin yung nararamdaman nila eh. So, yun yung takot ko. Yun parati yung yung paano magre-react yung mga tao. Wag na sa akin eh. Or di ba yung mga kapatid ko, may mga kaklase yan, may mga ganon, may, kailangan pa ba nilang mag-explain, mga ganyan. So, mas dun yung takot ko. Yung sa pagiging media personality, mas nakatulong nga siya sa akin eh. Kasi yun yung nagturo sa akin na to just tell the truth. Ngayon, di ba, parang when I say it, nobody's talking behind my back. Kasi sinasabi just ko be na eh. straightforward. Oo, sinasabi ko na eh. And it's so nice to see how in your relationship, you guys really lift each other up. Yun yung importante doon eh. It's a healthy relationship when you bring out the best in each other. And I can see that happening with the two of you after all these years. I'll share this with you. Nung matagal na kami, every morning we whisper this to each other na you inspire me. You're the best thing that ever happened to me. Every single morning. Nung matagal na kami. Nung bago kami, hindi naman eh. Pero kung kailan pa kami tumagal, mas ganun pa kami. And alam mo yung ramdam mo yung natotoo na ini-inspire ako talaga nitong taong to.
And talagang, you really are the best thing that ever happened to me. That's so sweet, Nelson. Ang sweet naman. Sana all. Yun na yung mapapasana all talaga. Ang sweet naman nun. And it's true, no? I can feel how authentic it is coming from you. Ang sweet naman nun. That's a great... Was it something that happened spontaneously? Or parang somebody said, you know what, every morning, let's do this every morning. Or parang it just happened organically. Basta nagising, alam mo yung basta napansin na lang namin na everyday sinasabi namin yun sa isa't isa. That's a very cute I love you, no? Hindi lang just I love you, it's you inspire me, you're the best thing that ever happened to me. Every morning nga, we hardly say I love you na to each other. But yung those words, we don't forget them. It sets me out into the day. Parang that's so kahit nice. na nauna akong gumising, alis na ako. Kasi sabay kami normally gumigising yan. Gigisingin ko pa rin siya just to say that. And vice versa. Kaya naman pala pag tuwing nakikita kita ang laki-laki ng ngiti mo, Nels. Ngayon na Lalo lang. na sa umaga. Hindi, ngayon na lang. Kasi nga, ang dami na nating problema everyday. Kung pagtutuunan mo lahat ng pansin yun, di ba? Oo. Problema talaga. Oo nga. Ay, kita naman sa aura mo how happy you are. And of course, speaking of aura, bukod of course dun sa radiating glow that comes from you, Nelson, that inner glow. Syempre, Walang ang injection napapansin yan. alam ko yon, and I know that's true for a fact. Alam ko yon. Oo, kasi takot tayo sa injection. Yes. Doon tayo sa natural. Yo. Pero Nels, what do you call this? Aside, of course, from your inner glow, something that the people really notice, that I notice also, is how perfectly groomed you are always. Yung fashion sense mo, talagang hinahangaan. And I remember, kwento mo sa akin, Nels, di ba sino nga ba yung, there was a show na yung fashion sense mo, yung fashion style mo, ang naging peg for the character of that show? Yes. My husband's lover. Ayun, my husband's lover. Okay, sa Oo. character ni Dennis Trillo. Yes. Oo. So ever since before, fashionista ka na. I try. Pero alam mo naman tayo, Ate P, di ba? Pag nakikita natin yung mga pictures natin from 15 years ago, parang naiisip natin, ano ba iniisip ko ng mga panahon yan? Pero I try. Kasi naniniwala ako na ang tao, hindi naman yung sasabihin mo yung unang-unang tatatak sa kanya eh. It's how you look, how you smell, yung dating mo, yung arrive mo. So parating kailangan posturado ka. I remember Tita Mel would always tell me na parang kailangan parati kang kahit lalabas ka, kailangan maayos ka. Kasi ganyan, may mga ganyan. Si Tita Mel, maano rin niya sa advice eh. Doon pa lang, true enough, ito, ginagawa ko na ngayon na lang. Kasi dati parang pagising ko, kahit wala pa akong suklay, minsan pumupunta na ako sa grocery. Ngayon hindi. So ngayon di na. Oo, Kailangan hindi. maligo, kailangan maayos yung buhok. Kasi Oo. may mga nagpapapicture. Oo, syempre. Baka paglapit nila, ay, iba pala amoy niya sa personal. Tsaka pala yung bad breath pala. Amoy bagong gising. Oo, parang gano'n. Tumatak sa akin yun na yung first impression sa'yo ng tao, maayos ka. I don't do it to intimidate, pero at least merong alam nila na I mean business. Pagpunta ko sa press conference, pagpunta ko sa mga event, maayos yung dating ko, alam nilang nag-prepare ako. Kesa yung, di ba, yung pumunta ka doon nang naka-t-shirt ka lang, parang, Oo. At saka mga artista ini-interview mo, so kailangan postura ka rin, di ba? di ba, parang ano kayo lang maganda. Hindi pwede. Hindi ba, Pero Nels, sa downtime mo, do you require quiet time? Like, tayo, we work 7 days a week, di ba? So, what is your, what do you do to reset? Sobrang nagre-require ako parati ng downtime, lalo na ngayon, nagkakaedad na ako. Dati walang, alam mo yan, pati ikaw, walang downtime sa'yo, parang go lang. Pero ngayon, di ba, parang mas kailangan na natin. Or after the pandemic, ang dami nating natutunan na kailangan natin to spend some time with our loved ones. Kailangan nating mag-me time. Kasi yung dati, hindi natin napapansin na burnout tayo eh. Di ba? Tsaka ka palang magbabakasyon. Pero ngayon, nagre-require ako, nagpaplano na ako, yung parang sa isang quarter, hindi pwedeng tuloy-tuloy yung trabaho ko dito. Kailangan meron akong bali, pupunta tayo sa pupunta tayong Japan. Kasi yun yung namin, yung pinakamabilis namin na escape. Kung local, ang pinakamabilis naming escape, Tagaytay. Yan, magpupunta lang kami doon sa isang resort doon, magpapamasahe, mag-overnight, and that's it. Pag-uwi namin, parang wow, parang pero pag yung mabilisan na na bakasyon,
tara mag-Japan tayo. Ilang beses na kami nakabalik doon kasi gusto namin yun, nare-reset kami. Oh, that's nice. Very important. Minsan we take that for granted the need to reset. Pero, so Nels, we talked about all the people you've interviewed before. At this point, meron ka pa bang dream interviewee? Ang parating dream interview ko, si Lea Salonga. Kasi, parang feeling ko, parating marami akong gustong tanungin sa kanya. Na kahit na-interview ko na siya, kahit pa-interview mo siya sa akin ulit next week, parang iba na naman yung tatanungin ko sa kanya. Kasi ang talino ni Lea At saka ang ganda niyang magsalita. Alam mong, wait, kailangan mag-prepare ako for this interview. Ganon. Kung local, parang na-interview ko na halos lahat. Oo nga. I was gonna say, na-interview mo na lahat. Oo, Also, kasi international. international. Ay, Barbra Streisand. Ay, Pero hindi ko wow. kaya. Baka, yun talaga, hindi ko mag-guarantee, mag-fanboy na lang ako. All throughout. Parang, kahit ano lang gusto mong sabihin mo na lang. Stick to script ka doon. Oo. May Baka notes pati yung kailangan. script, hindi ko mabasa Yun. Nakakatuwa. Barbara fan ka pala. I didn't know that. Oh, so Nels, from reporter to being a host to anchoring and having your podcast, what's next for you, Nels? What else do you want to do? What more do you want to do? You know, at Ate P, I'm doing right now yung mga things na pangarap kong gawin. I'm living the dream right now. Hindi ko alam if I deserve this. I always ask the Lord parate na, do I deserve this? But whatever it takes, I'll do everything to deserve it. Parang ganyan. Kasi bata pa lang ako, pangarap ko na itong ginagawa ko ngayon. Pero, as you grow older pala, ang nagiging pangarap mo is to give whatever it is that you're doing a deeper meaning. Yung hindi ka na lang mag-i-interview ng artista ngayon. Gusto mo yung meron kang purpose, yung may intention ka parate. And my intentions always are, sino ba or paano ba to makaka-inspire ng tao na kahit na sobrang nakakatawa lang yung interview ko, may ganon, or meron ba tong matatouch na buhay, or meron ba tong mapapagbagong buhay. Parang ganyan. So it's always like that. And every single interview na gagawin ko, I always pray, Lord, take the wheel, make me an empty vessel. Ilagay mo sa akin whatever it is that you want people to hear. So yun parati yung prayer ko parate. Ang pangarap ko, masustain ko siya and to go deeper into it. Sa tingin ko, yung ginagawa ko na showbiz. Kasi to tell you honestly, years ago, ang tingin ko sa ginagawa ko napakababaw. Parang showbiz ka lang, parang ganyan. Nag-interview ka lang ng artistang naghihiwalay or may bold star or whatever. So, ganun ang tingin ko. Pero ngayon, ang tingin ko sa ginagawa ko, napaka-importante. Kasi ang dami-dami kong buhay na napapasaya. And I want to go deeper into that. That's so nice, Nels. Kasi syempre ito yung diba, yung para sa mas malaking misyon at mas Yes. malawak na paglilingkod sa bayan. Damang-dama ko kaya yun, parang... Oo, hindi Eto. siya tagline lang, di ba? Mm-mm. Yun talaga trabaho natin. Yun talaga yung Nels, trabaho thank natin. you so much. Naku. Thank you, Nels, for surprising us today. Pero di pa tayo tapos. Last na, dahil alam ko may dinner ka pa. Totoong may dinner ka pa, di ba? Charing lang Oo. yun. Sige. Pero anyway, I'm sure marami ka pang gagawin. So, eto na lang. Last, we have a very quick game for you. Q&A lang to. Pinadali namin for you. Okay, babasahin ko lang yung mechanics. Okay, tama. Q&A lang. So, ang question lang natin is, anong style ni Nelson Calas kapag ang interviewee ay blank? So, sabihin ko lang sa yung situation and then you tell us what you're gonna do. Okay, so kapag ang interview ay kaya mo yan. Kapag ang interviewee ay nagmamadali, anong gagawin mo? Magmamadali din ako. Hindi ka Oo. ba nanadya? Hindi ako mananadya. Okay. Magmamadali din ako. At saka, I'll make sure na yung mga ayaw niyang itanong ko, tatanungin ko. Kaagad. Kasi Oo, nagmamadali kaagad. siya. Wala nang parang wala nang icebreaker. Diretso na. Buntis ka ba? May third party ba? May third party ba? Next question. How about kapag ang interviewee ay broken-hearted? Careful ako dyan. Kasi pinagdaanan ko yan Yun yung parati ko rin palang ginagawa. Mini-mirror ko na parang yung interviewee ko, paano kung ako yun. Kaya nagiging careful ako parate. Lalo na yung mga ganyan. And how about kapag nasa loob ng tumatakbong sasakyan? Nagawa mo na ba yan? Oh my gosh, yes. Maalog. Nakakahilo. Kasi yung i-interview ko Okay. ng time na yun, nasa likod ng ng FX. So Tapos ako doon sa nakaganon second. ka.
Oo, nakaganon ako. Nakakahilo pala yun. Ay, nako. Wag na ulitin. Kasi yung cameraman ko nandun sa unahan eh. Oo, sa unahan, So, ako sa second syempre. row, tapos yung ini-interview ko nandun sa dulo. Nakakahilo, ayoko na ulitin. Parang, Sige, hintayin nyo wag na muna na. to. How about kung galit ang interviewee? Careful din ako. Kasi, Na not necessarily galit sa'yo, ha? wala pa naman akong halos na in fact, parang feeling ko wala pa akong nai-interview na galit sa akin. It's always na parang I try to be careful. Kasi kailangan sensitive ka. How about kung bagong gising ang interviewee? Basta nagmumug na siya, okay lang. Marami ako na-interview good gano'n, na, good na. Marami ako na-interview gano'n. Na parang Amoy- bagong gising. Amoy morning breath. Ay! Hindi mo talaga alam, nagda-diet ba to? Kagigising lang. How about kung first time mong na-meet ang interviewee? Nagpapakilala ko. Kahit nasabi mong 22 years ko nang ginagawa ito, it's always na parang pag ang feeling ko, hindi ako kilala nung tao or first time ko siyang ma-interview. Parati akong nagpapakilala na I'm Nelson pala. Ito medyo similar. Kung first ever interview ng interviewee mo. Madaming ganyan. In fact, yung mga artista ngayon ng mga medyo sikat na, ako yung unang-unang interview nila, parating gano'n. Careful ako sa ganyan kasi ayokong ma-traumatize sila because of the interview. Na Kailangan mag-ano yun alalay. Oo, mag-ano yun alalayan mo sila. Kasi kahit nga yung mga matatagal na alalayan mo pa rin eh. Then how much more yung mga first timers, 'di ba? Oh, Maybe. that's so nice. Tamo, kaya sa mga yung mga artista, wag matakot magpa-interview kay Nelson Canlas. Oo. Kasi, 'di ba? Magsabi lang kayo na magsabi. Oo. Naku, Nelson, thank you so much Pero for this teka muna, Ate P. surprise. Alam ko kasi birthday mo, babatiin muna kita ng happy birthday. Alam Ay, mo, thank you. ang wish ko sa'yo, alam ko kasi na masayang-masaya ka na sa buhay mo ngayon. Ang wish ko sa'yo, peace. And I know you have it, pero protect that peace kasi you bring sunshine doon sa lahat ng nadadaanan mo, lahat kami, hindi mo lang alam na umaasa kami sa iyo sa ganong part. Marami akong mga days na alam kong buwisit ako sa nangyari sa araw na yon, pero pagpunta ko sa 24, pag nakita tayo or nagkasalubong tayo sa hallway, alam mong nababago mo yung aura ko. And thank you. Protect that peace. Ayan ang wish ko sa'yo. Oh, thank you, Nelson. That's such a beautiful birthday wish. At alam ko kung bakit yan ang wish mo sa akin. Dahil lagi natin pinagkukwentuhan yung mga anxieties natin. Oo. Thank you so much for this birthday The pleasure is surprise. mine. Thank you. Thank you Nelson, very much. but before we go, please invite all those listening, especially mga aspiring journalists, di ba? Like you, ano bang gusto mo, what's your message to them? All those who continue to look up to you, all the fans who rely on you for their showbiz news. What's your message for them? And can you invite everyone to catch you on TV, on your socials, and wherever else they might find you? Okay, my socials are, of course, Nelson Canlas. You'll find me on Facebook, Instagram, TikTok. And you'll see me because you'll see a blue check. So, ako yun. Wag kayong mag-follow ng walang blue check. Parati kong nire-recruit yung mga nagjo-join, yung mga nagbo-broadcast na wag kayong matakot sa showbiz. Kasi ang feeling ko lang takot ang mga fresh grad na mag-showbiz. Hindi ko alam kung bakit. Kasi importanteng beat ito. Like, marami kayong makukuha dito. Marami kayong gratifying siya as a beat. Hindi lang hard news, hindi lang mga senado, hindi lang mga kanya-kanya yan. Kaya, huwag kayong matakot na daanan itong beat nito because this is a happy beat. Pero, you would have to exert a lot of effort dito. Yun. And sa mga fans ng mga artista, maging mapagmatsyag kayo. Huwag kayong mag-atubili na magsabi sa mga comments namin kung ano yung mga gusto nyong malaman. Kami gagawa niyan para sa inyo. Perfect. And of course, if they want to stay updated, Nels. Yes, of course, updated with Nelson Canlas. Fresh episodes drop every Tuesday. And of Chika course, Minute? Yung Chika Minute. Pag everyday reporter kasi ako everyday. Pero pag Saturday and Sunday, I anchor yung Chika Minute. Nelson,
Thank you so much. I'm so happy na ito yung naging surprise. Thank you very I'll much. see you Thank you, Ate P. tomorrow. I'll see you tomorrow. This surprise was planned by the team of Orby De Los Reyes and Dominic Del Mundo, edited by Shirley Pagiligan with the amazing people of GMA Integrated News. Don't forget to like and subscribe. Till the next surprise.